Good pare. Good. Huwag niyong aalisin ang mata sa kanya. Kailangan mahuli natin ang leader nila. Yes, sir. Sir, kumikilos na sila. Papuputukan ko na ba? Sir, tumatakas sila! Sundan nyo, bilis. Hindi sila pwedeng makatakas ulit. Yes, sir. Nagmamadali kaming tumakbo at sinundan ng mga rebelding grupo na hinahabol namin. Sila ang grupong wanted sa gobyerno. Responsable sa ilang nakawan sa mga karatig probinsya at resort doon sa Mindanao. Noon pa man ay may mga naging kaso na din ang grupo na pagpatay at kidnapping ng mga turistang foreigner. Noong nakaraang taon ay napatay na nila ang asawa at anak ng leader ng grupo matapos manlaban ng dalawa at mga tauhan nito. Sir, papunta sila sa may ilog. Huwag niyong aalisin ang tingin sa kanila. Hindi sila pwedeng makatakas. Ayaw talagang pahuli ng buhay ng mga ito. Bigla kaming napahinto sa gitna ng madilim na kagubatan nang marinig ang malakas at mabangis na angil na yun. Napalingon kami sa paligid habang suot sa ulo ang night vision goggles nang sunod naming marinig ang malakas na yabag na para bang tumatakbo paikot sa amin. Sumiksi kami at nagsama-sama. Mag-iingat kayo. Sir, ano yun? Hayop yata. Ayun, sa puno. Aswang! Huwag kayong magpapadala sa takot. Bigla kaming nagpulasan at dumapa nang biglang magpaputok ang mga rebelde. Matapos yun ay narinig na lang namin ang tunog ng malakas na bagsak ng kung ano mula sa taas. Kasunod ng malakas at nakakatakot na angil nito. Bitiwan mo ko! Nataranta kaming lahat nang makita si Rafael na hawak ng nakakakilabot na nilalang sa leeg at hinihila palayo. Naiyak ako sa pag-aalala at nagtangkang sumugod. Pero nagbanta ang aswang na dudukutin niya. Wala kaming nagawa kung hindi ang manatili sa pwesto namin habang tinatangay ng aswang si Rafael. Sarmiento! Sarmiento! Utsa! Anong gagawin natin ngayon? Alas 3 ng hapon, Miyerkules. Habang nagpapahinga ako sa sofa at nanunood ng horror movie, ay bumalik sa alaala ko ang mga naganap sa misyon namin sa isang kagubatan sa Mindanao. 5 taon na ang nakalilipas. Narinig ko na mula sa ilan sa aming kapitbahay ang tungkol sa channel ninyo at naisipan kong isulat ang naging karanasan ko at ng buong pangkat namin. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang araw sa inyo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Andrea. Isang sundalo. Ang isasalaysay ko sa inyo ay nagsimula noong mabigyan kami ng assignment na hulihin ang grupo ng mga rebelde at ang kanilang leader. Sa gitna ng pakikipagbakbaka namin sa mga rebelde, sa hindi inaasahan na pangyayari, sa halip na rebelde, ay biglang may dumating na aswang at kinuha ang isa sa kasama namin, si Rafael. Sa pagdating ng aswang ay nagulo ang tahimik naming buhay. Isang pangyayari na nagpaalala sa amin sa isang madilim na nakaraan. Saan kaya dinala si Sarmiento, sir? Hanapin natin siya. Anong klaseng hayop ba yung kumuha kay Sarmiento? Mukhang mabangis ang itsura pero ang katawan parang tao. Hindi po yun hayop, sir. Aswang. Isang aswang nakasagupa natin kagabi. Hindi basta ordinaryong mabangis na hayop. Hindi niyo ba nakita, sir? Mahaba at makapal ang buhok niya. Nandilisik ang mga mata na kulay dilaw. Tapos mahaba at matala sa mga pangil. Puro kulubot ang mukha niya. Ang kulay ng balat niya. Itim. Tapos mahaba din ang mga kuko niya sa kamay at paa. Pero nakapagtataka, kasama ba ng mga rebelde yung aswang na yun? Imposible. Hindi basta pwedeng magsama ang mga tao at ang mga nilalang na gaya nila. Lalo na kung ang aswang ay mabangis at kumakain ng tao. Kung ganon, saan kaya niya dinala si Sarmiento?
Sa tingin ko, ang mas tamang tanong dyan kung buhay pa si Rafael. Buhay siya! Buhay si Rafael, nararamdaman ko. Kumalma ka, Mariana. Naniniwala din ako na buhay pa si Sarmiento. Pasensya na, Andrea. Sorry din. Di ko lang maiwasan mag-alala. Sir Jom, nakalimutan mo na ba? Si Marcelo, hindi ba't kamukha ng aswang na kumuha kay Rafael? Oo, naalala ko. Hindi ko makalimutan ang mukha niya. Anong gagawin natin ngayon, sir? Saan tayo magsisimula sa paghahanap kay Rafael? Napakalawak at masukal ang bundok na ito. Ganito ang gagawin natin. Total, nakapagpahinga na tayong lahat. Magpatuloy na tayo sa paghanap sa kanya. Men, listen! Sir! Mula dito, ay maghihiwalay na tayo ng pangkat. Gaya ng napag-usapan natin kanina, para madali natin mahanap si Sarmiento at ang mga rebelde. Team Bravo, Team Charlie, kayo ang pumunta sa isa pang kampo ng mga rebelde sa bandang timong kanluran ng bundok na ito. Siguradong doon ang tungo nila dahil wala na silang mapupuntahan. Hindi na sila makakababa dito dahil alam nilang nakaabang na ang iba pang mga sundalo sa kanila. Tayo, Team Alpha, tayo ang maghanap kay Sarmiento. Yes, sir! Mag-ingat kayong lahat. Ayaw kung bababa tayo ng bundok, napatay ang isa sa atin. Understood? Yes, sir! Kahit puno ng takot ang dibdib ko, ay pilit kong nilakasan ang loob ko. Bawat takbang ko ay kalakip ang dalangin na sana'y buhay pa si Rafael at mahanap namin siya. Lumakad kami ng lumakad papasok sa mas masukal na parte ng gubat hanggang sa makarating kami sa isang ilog at may nadaanan na isang babae. Miss, magandang araw po. Pwede ho ba kaming magtanong? Sige po. Ano po yun? Nakita niyo ba ang taong ito? Habang may hinahabol kaming rebelde, may biglang dumating na aswang at kinuha siya. Aswang? Alam namin na hindi ka panipaniwalang sinasabi namin, pero yun ang totoo. Nakita namin lahat ang itsura niya. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa'yo. Nasa gubat kayo. Maraming lihim ang mga bundok na hindi nalalaman ng mga taong nakatira sa patag. Tungkol dito sa hinahanap nyo, parang nakita ko siya kanina habang papunta ako dito sa ilog. Talaga? Saan? Doon sa isang kubo sa pinakapusod ng gubat. Sa bandang hilagang silangan. Matatagpuan nyo ang bahay ng aswang. Kung maswerte siya, buhay pa siya ngayon. At siguradong doon siya kinulong. Ang aswang na yon ay may ugali na kumuha ng tao para ikulong at ireserba para katayin sa susunod na gabi. Ang mga rebelde. Kasabwat ba nila ang aswang? Wala dito ang mga rebelde. Marahil ay papunta na sila sa kabilang kampo. Tao din sila na takot sa aswang. Sige. Maraming salamat, miss. Team, let's go. Samantala habang hinahanap na namin si Rafael, kahit na walang kasiguraduhan kung maabutan pa namin siyang buhay o makikita pa. Ang kwento niya sa akin ng mga sandaling yon ay kinulang siya ng aswang sa isang malaking kulungan na gawa sa makakapal na putol na sanga ng puno. Nakakadena yun at nakakandado, kaya kahit anong gawin ay hindi daw niya magawang sirain yun. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pa ngayon. Marami pa akong pangarap sa buhay. Marami pa akong gustong gawin. Panginoon, tulungan mo ako. Tulungan mo po akong makalabas dito. May pamilya pa ako na naghihintay sa akin. Lalo na si Andrea. Ilang beses mo na akong sinagip sa tiyak na kamatayan.
Nakikiusap ako. Isang beses pa ulit. Napahinto ako sa pagdadasal at lumayo mula sa rehas nang dumating ang aswang. Wala na ito sa anyong aswang at humarap kay Rafael na anyong tao. Pero ang buong mukha nito ay nakatakip ng kamiseta at nakasuot ng sunglasses. Kumain ka na muna. Ayos rin ah. Sa lahat ng narinig kong kwento tungkol sa aswang, ikaw lang ang kilala ko na nagsusuot ng sunglasses. Wala kang pakialam. Kumain ka na lang. Para saan ba kasi yung takip na yan? Eh kahit naman makita ko ang itsura mo, sigurado naman akong kakatayin niyo ako. Kapag hindi ka tumahimik dyan, mapapaaga talaga ang kamatayan mo. At ako ang dudukot sa biduka mo. Oh, didukot well. Galingan mo para masarap ang kain mo. Gusto daw bumulanghit ng tawa ni Rafael sa halip na matakot dahil ramdam niya na asar sa kanya ang aswang na yun. Hindi na ito sumagot at tahimik na binuksan ang pinto at nilapag ang isang pinggan ng may laman na pagkain at isang basong tubig. Pagkatapos ay sumenyas ito na kumain siya. Sa halip na sundin ay naupo na lang daw siya sa sulok at umiling. Palagay mo sa akin, tanga? Hindi ko kakainin yan. Baka mamaya gawin mo pa akong tulad mo eh. Baka akala mo wala akong alam sa gaya mo. Bahala ka kung ayaw mo. Mamamatay ka ng gutom dyan. Hoy! Hoy, aswang! Saan ka pupunta? Aswang! Bumalik ka dito, pakawalan mo ko! Nang hindi sumagot ang aswang at tumalikod na daw ito at iniwan siya, doon tumayo si Rafael at inalog-alog ang rehas habang nagpupumilit kumawala. Nang hindi siya pinansin ng aswang at tuluyang nawala sa kanyang paningin, ay mas lalong nainis si Rafael. Dismayadong sumalampak na lang ng upo at bumuntong hininga. Hanggang sa may makapasya sa kanyang bulsa. Ang military knife na niregalo ko noong birthday niya kung saan naka-engrave ang pangalan nito. Sabi na, Lloyd. Hindi mo ko pababayaan eh. Nagmadali si Rafael na lumapit sa nakakadenang pinto at pilit na inaabok ang padlock para mabuksan yon gamit ang dulo ng kutsilyo. Pero bago niya yun mabuksan, ay biglang may lumabas na babae mula sa makapal na halamanan. Napaatras na lang siya sa pagtataka. Ang kagandahan nito ay parang maladiwata ng kabundukan na yun. Nakasuot ng kulay puti at mahabang bestida. Maputi ang balat at itim ang mahabang buhok. Tumitig sa kanya ang babae at ngumiti. Pagkatapos ay binuksan ang padlock. Pero sa kabila ng kagandahan ng babaeng ito, isang mukha lang daw na mas nakakahigit sa babaeng kaharap niya ang nais niyang makita. Sino ka? Mamaya na tayo magtanungan. Ang mahalaga ay makatakas ka na ngayon. Dahil pagkagat ng dilim, ay tsak napapatayin ka na ng aswang na yon. Agad sumunod si Rafael sa babae nang sa wakas ay mabuksan ng lock. Kinuha ng babae ang baril ko mula sa hindi kalayuan at inabot sa akin. Pagkatapos ay nagmamadali kaming lumusot sa makakapal na halaman at mabilis na tumakbo palayo. Saan tayo pupunta? Sumama ka sa akin. Itatago kita dun sa kubo ko. Tsak naligtas ka doon. Nasa kalagitnaan sila ng pagtakbo nang biglang magulat si Rafael matapos bumangga sa kung sino. Uminto siya sa pagtakbo at naiwan ang babae. Doon ako lumingon, Madam Venus. Kitang-kita ko na biglang ngumiti si Rafael nang makita si Alonte. Nawala ang takot at sumilay ang ngiti ng pag-asa sa mukha nito. Rafael! Buddy! Buddy!
Halika na. Baka may... Sandali lang. Nandito na ang mga kasama ko. Salamat sa Diyos at buhay ka. Ano? Sinaktan ka ba ng aswang? Hindi. Ayos lang ako. Kinulong lang niya ako. Sir Jom, Nice to see you safe, Sarmiento. pasensya na po kung napag-alala ko kayo. Ang importante ay safe ka. Pero mas may nag-alala sa'yo bukod sa amin. Nang lumingon sa akin si Sir Jomari ay doon tumingin sa akin si Rafael. Lahat ng takot, pag-aalala at pagod ko ay biglang nawala nang masilayan ko ang mga ngiti niya. Dali siyang lumapit sa akin pagkatapos ay niyakap ako ng mahigpit. Nang mga sandaling iyon ay hindi ko na napigilan ang sarili kong umiyak. Gago ka. Pinag-alala mo ko. Okay lang ako. Huwag ka na umiyak. Sinaktan ka ba ng aswang? Hindi. Wala kahit isang galos, kaya tumahan ka na. Masaya ako nakita ka ulit, Ralph. Ako rin. Kumakagat ng dilim. Kung ayaw niyong maabutan ng aswang dito, sumunod kayo sa akin. Nababalot na ng dilim ang paligid nang dalhin kami ng babae sa isang kubo. Siya ang babaeng nakita namin sa ilog at nagturo sa amin sa hilagang silangan. Pinatuloy kami nito doon. Sa kabila ng mainit nitong pagtanggap sa amin sa bahay nito, hindi naging sapat yun para mawala ang inis at disgusto ko sa kanya. Lihim ko siyang pinagmasdan at inobserbahan ng mga kilos. Kanina pa ito nakangiti kay Rafael at nagpapakyut. Maganda ito. Gaya ng nabanggit ko kanina, ay maladyosa ang kanyang kagandahan. Nakaramdam ako ng inis na makipagngitian si Rafael sa babae. Salamat sa pagpapatuloy mo sa amin dito, miss. Walang anuman. Ako pala si Lana. Ikaw, anong pangalan niyo? Ako si Rafael. Sila naman ang mga kasama ko. Alonte, ang commander namin, si Andrea, ang nag-iisang babae sa grupo. Tapos yung iba pang mga kasama namin. Dumito muna kayo para tsak naligtas kayo. Maaring mukhang tawang aswang sa umaga, pero may kakaiba pa rin siyang lakas. Salamat, miss. Sandali. Ipaghahanda ko lang kayo ng makakain. Napalingon sa akin si Rafael nang lumabas si Lana. Pagkatapos ay nilapitan ako. Habang ako naman ay tahimik na inaalis ang mga armas na nakasabit sa katawan ko. Nang sumulyap ako sa labas ng bintana, nahuli ko si Lana na nakatingin sa amin. Uy, ba't ang tahimik mo? Kanina tuwang-tuwa ka na makita ko. Wala. Di ko lang gustong nararamdaman ko sa babaeng yan. Nagsiselos ka ba? Sira ulo, di yun. Ano? Muntik kaming iligaw ng babae yan kanina eh. Oo nga pala. Anong ibig niyo sabihin? Dadaanan namin siya sa ilog at itinanong ka namin sa kanya. Ang sabi niya, nasa hilagang silangan sa pusod ng bundok nakatira ang aswang na kumuha sa'yo. Mahigit walang oras na lakad yun. Nung makalayo na kami, nakita ko nagmamadali siyang umalis. Kinutuban ako, kaya sinabi ko sundan namin siya. Ayun. Tapos doon ka namin nasa lubong. Palagpasin nyo na. Ang importante ay ligtas tayo. Lalo na si Rafael. Ewan ko, iba ang kutob ko sa babaeng yan. Hindi tayo dapat magtagal dito. Hayaan mo. Bukas na bukas din. Kaya alis tayo dito. Matapos ayusin ang mga gamit ko ay lumabas ako at pumunta sa likod para maghilamos kung saan naroon ang banyo na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at sako. Habang ginagawa ko yon ay laman pa rin ang isip ko si Lana. Isang malaking tanong sa akin kung bakit iba ang direksyon na tinuro nito. Nang matapos akong maghilamos ay bumalik ako agad sa harap ng bahay. Papasok pa lang ako sa kubo ng matigilan matapos makita sa outside kitchen na nag-uusap si Rafael at Lana. Nakaramdam ako ng selos
Lalo na't nagtatawanan ng mga ito. Uy, okay ka lang? Selos ka, no? Hindi Sus, kunwari ka pa. Kita naman sa mata mo. Kulang na lang lumiyab yan. Sa bagay, kahit ako naman na nasa posisyon mo, magsiselos ako. Tingnan mo naman si Lana, oh. Ang ganda-ganda. Parang diyosa ng kagubatan na to. Tapos si Buddy, oh. Guwapo. Mala Richard Gomez. Tall, dark, and medyo handsome. Siyempre, no? Mas pogi ako dyan. Mukha mo walang kasing kapal. Ikaw naman kasi, kung bakit ba naman binasted mo ko? Di kung sinagot mo na lang ako, kasal na sana tayo ngayon. Ang kulit mo rin, no? Tropa tayo, Alonte. Sabi ko nga buhay talaga, oo. Busted na naman. Andrea, Halos sabay kaming lumingon ni Alonte at nakitang nakatingin sa amin si Rafael. Sa halip na sumagot, ay tumalikod ako at kinuha ang pamalit kong damit saka bumalik sa likod bahay. Eksaktong naghubad ako ng t-shirt ko, biglang simulpot si Rafael kaya mabilis akong nagtakip sa sarili. Andrea, Ano ba? Ba't ka sumunod dito? Nakita mo na nagbibihis ako Doon ka nga. narinig kong sinabi ni Alonte. Huwag ka na magselos kay Lana. Nakikipagkwentuhan lang ako. Nakikisama. Dahil nandito tayo sa bahay niya. At iniligtas niya ang buhay ko. May sinasabi ba ako? Si Alonte lang naman nagsabi nun Hindi nga. Pero, basang-basa ko naman ang kilos mo. Bagay naman kayo ni Lana. Nakita mo naman, napakaganda niya. Wala naman akong pakialam kung maganda siya. Ikaw ang gusto ko. Sa'yo lang ako. Hindi ko na pinansin si Rafael at tumalikod saka nagbihis ng t-shirt. Training pa lang ay magkasama na kaming dalawa. Nagsimula kami bilang magkaibigan at sa hirap at ginahawa ay nariyan kami para sa isa't isa. Mula sa pagkakaibigan, hindi man kami nagsasalita ay ramdam at alam namin na masigit na roon ang meron kami. Ngunit nitong nakalipas na 2 taon, matapos magtangka na manligaw sa akin ni Alonte, biglang nagbago ang pakikitungo sa akin ni Rafael. Kung kumilos at tratuhin niya ako, ay parang boyfriend ko at naging mas vocal na rin siya sa nararamdaman niya para sa akin. Uy, huwag ka na magtampo. Sa bagay, si Lana. Bukod sa maganda na, babaeng babae pa, tapos mainhin kumilos. Ako, barilang hawak, naka-military uniform, nakikipagbarilan. Eto naman maganda ka. Umarap ka nga sa akin. Maganda yung mata mo. Parang palaging kumikislap at nangungusap. Tapos, medyo matangos ang ilong. Natural na mapula ang labi. Makinis din ang balat mo. Maputi ka. Sakto lang ang height mo sa akin. Tapos, sexy ka. At yung lagpas balikat na buhok mo, gustong gusto ko. Bagay na bagay sa'yo. Buddy, tara kain na. Sige na, tara na. Tama na yung pambobola mo sa akin. Hindi kita binubola. So ano? Okay na tayo? Tayo? May tayo ba? Hindi ko nga alam kung ano bang relasyon natin. Wala ka naman sinasabi. Ang huling tingin ko sa oras bago ako pumikit ay 1:00 ng madaling araw. Sa kabila ng matinding pagod sa kalalakad maghapon at magdamag ng ilang araw, hindi ako dalahoy ng antok. Hindi ko maintindihan ang pangamba na hindi mawala sa dibdib ko ng mga sandaling yun. Dahil nag-iisa akong babae sa grupo, madalas ay nakahiwalay ako ng tulugan. Nang hindi ako mapakali ay bumangon ako. Doon ko narinig na tila may kumakaluskos sa labas.
Kaya naman tumayo ako at sinilip ang bintana. Napakunot noo ako nang makita si Lana. Lumabas ito mula sa kubo at naglakad papunta sa masukal na halamanan. Saan pupunta yun? Nang sumilip ako ay nakita ko na tulog na ang lahat, lalo na si Rafael. Kaya hindi ko na pinansin si Lana at bumalik ako sa higaan. Maya-maya ay narinig ko na ang langit-ngit ng kawayan na sahig kasunod ng paghiga ng kung sino sa tabi ko. Nang maramdaman ko ang pagyakap ng braso niya sa bewang ko, doon ko lang nalaman kung sino ito. Galit ka pa rin ba? Uy, ba't nandito ka? Bumalik ka doon, baka makita tayo nila, sir. Tulog na sila. Kausapin mo naman ako. Ano ba kasing gusto mo? Huwag ka na magselos kay Lana. Wala naman akong karapatang magselos sa kanya eh. Alam mo ba, noong bitbit ako ng aswang, takot na may mangyaring masama sa akin. Dahil alam ko, kapag nawala ako malulungkot ka, hindi pa ako handang mamatay. Hindi pa ako handang iwan ka. Saka na, kapag matanda na tayong dalawa, ikaw lang palagi kong iniisip. Habang nakakulong ako doon sa bahay ng aswang. Ako rin. Hindi ako halos nakatulog. Natakot ako na baka hindi ka na namin abutan ng buhay. Yun nga ang pinagtataka ko. Bakit niya ako kinulong? Hindi ako halos sinugatan o nagtangka na kainin ako. Basta, nilagay niya lang ako sa kulungan na yon, tapos umalis. Pasalamat na lang tayo na ganun ang nangyari. Habang nag-uusap ay bigla kaming may narinig na kaluskos mula sa labas. Mabilis bumangon si Rafael at kinuha ang baril ko. Doon din ako bumangon at nakiramdam. Maya-maya ay narinig namin ang tunog ng gumagalaw na halaman sa labas. Yung aswang. Nandito ulit yung aswang. Paano mo nalaman? Naaamoy ko siya. Ganito ang amoy ng kulungan kung saan niya ako dinala. Amoy na aagnas na bangkay. Aswang nga. Ang angil na yon. Ganun na narinig ko nung gabing kinuha ka niya. Alerto ka! Biglang nanlaki ang mga mata ko nang biglang bumukas ang bintana at sumungaw doon ang aswang. Si Rafael na naupo sa gilid ng bintana ay bigla nitong hinawakan sa leeg at tinangkang hilahin palabas. Mabilis akong nagpatutok at inasinta ang braso ng aswang at siniguro ko na tatamaan ito. Hindi ako papayag na mukuha niya ulit si Rafael. Matapos kong magpaputok ay binaril niya ng malapitan ng aswang at dumaplis ang bala sa gilid ng ulo nito. Malakas na sumigaw ang aswang at nabitawan si Rafael. Pagkatapos ay nagmamadali itong tumakbo pabalik sa masukal na halamanan. Sa galit ko ay tumalon ako sa bintana at hinabol ang aswang. Andrea! Bumalik ka dito, demonyo ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Labas! Oh! Kahit na madilim sa paligid, hinabol at sinundan ko ang naririnig kong yabag at paggalaw ng mga halaman. Maya-maya ay humahangos na dumating si Lana. Nagulat pa ako sa kanya at muntik itong mabaril nang biglang lumabas mula sa makapal na halaman. Makasamukha ang takot habang panay ang lingon sa likod. Nagtataka ako nang makitang puro putik ang kanyang damit. Saan ka galing? May binalikan lang ako sa ilog. Ganitong disoras ng gabi? Tsaka bakit puro kaputik? Nakita ko ang aswang. Hinabol niya ako nang pabalik na ako sa kubo. Hindi ka hahabulin kung hindi ka lumabas ng disoras ng gabi. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Sino ka ba talaga, ha? Sinabi ko na nga sa'yo na may binalikan lang ako sa ilog. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinungaling ka. Tinulungan ko ng mga kasama niyo na makatakas sa aswang. Ako pang sinungaling? Oo, sinungaling ka. At hindi ko makakalimutan ang ginawa mo kanina sa amin. At muntik kaming iligaw dito. Ano ba talagang pakay mo, ha? Wala.
Andrea! Andrea, nasan ka? Nandito! Rafael! Nandito ako! Tulungan mo ako, Rafael! Ralph! 3 o'clock from your position! Ba't sumasabat ka? Di naman ikaw ang tinatawag ah. Maya-maya ay dumating si Rafael kasama si Alonte. Kumihingal at bakas sa mukha ang pag-aalala. Nakita ko kung paano sundan ang tingin nila na si Rafael na dumiretso sa akin at agad akong niyakap ng mahigpit. Andrea, okay ka lang? Naabutan mo ba yung aswang? Hindi eh. Ang bilis tumakbo. Bakit ka nangahas ng ganun? Paano kung nasaktan ka ng aswang na yon? O kaya napatay ka? Okay lang ako. Kesa naman makuha ka ulit. Rafael, Oh, Lana, bakit puro puti ka? Saan ka galing? nadapa ako eh. Hinabol ako kanina ng aswang. May binalikan kasi ako dun sa ilog kaya ako lumabas. Nakita ko ng aswang kaya hinabol niya ako. Huwag ka na kasing lalabas ng ganitong oras. Kahit taga rito ka, baka matsyempong ka pa rin. Saka dapat nga may mga nakasabit na bawang at may mga asin sa paligid ng bahay mo. Lalo't mag-isa ka lang nakatira dito sa kubo. Wag. May allergy kasi ako sa bawang. Namamagang mukha ko. Tsaka matagal na akong hindi gumagamit ng asin sa pagkain ko. Halika na. Bumalik na tayo sa loob. Andrea, halika na. Umaga, habang si Alonte ay lumabas para makasagap ng signal ng radyo at matawagan ang iba pang kasama namin, naghahanda na kami ng gamit para sa pagbaba ng bundok nang dumating si Lana. May dala itong isang basket ng prutas at tinapay, may itlog at kung ano-ano pang pagkain, maging mga delata, mga hilaw na karne gaya ng baboy at manok na pwedeng iluto. Saan kayo pupunta? Kailangan na naming umalis at bumalik sa kampo. Rafael, pati ikaw aalis na? Oo. Maraming salamat sa lahat, Lana. Lalo na sa pagliligtas mo sa akin. Tatanawin ko na malaking utang na loob sa iyo ito. Pero may parating na bagyo. Ano? Nilapag nila na ang mga dala at lumabas, saka tumingala sa langit at pinagmasdan yun. Maya-maya ay tumingin siya sa amin at bumalik sa loob, saka kinuha ang mga dala at dumiretso sa kusina. Malakas ang hangin sa taas. Aligaga ang mga ibon. May parating na bagyo. Sigurado ka? Oo, kabisado ko ng kalikasan. Baka abutan kayo sa daan ng malakas na ulan. Kung aalis na kami ngayon, tiyak na aabot kami sa kampo. Sir, Nandito na pala si Alonte. Ano, buddy? nakatawag na ako sa kampo. Nakabalik na doon ang Team Bravo at Charlie pero hindi nila nahanap yung kuta ng rebelde. Nagka-enkwentro na naman sila pero wala namang casualty sa atin. Yung mga rebelde nakatakas na naman. Kailangan na rin nating makababa dahil mamayang gabi daw maglalandfall yung bagyo. Mamayang gabi pa pala eh. Kaya yan. 6:00 pa lang ng umaga. Bago dumilim, ay tsak nakababa na tayo ng bundok. Sige. Mas mabuti kung makaalis na tayo ngayon. Kapag naghintay tayo dito, baka mag-landslide at mas lalong hindi tayo makababa. Sandali lang. Aalis na talaga kayo? Rafael, dumito ka na lang, please. Huwag kang aalis. Samahan mo ako dito. Pasensya ka na, Lana. Hindi pwede. Ano bang kailangan mo kay Rafael? At halos ayaw mo siyang paalisin dito. Alam ko na kung bakit mo kami muntik iligaw kahapon. Alam mo na sa simula pa lang kung saan ang bahay ng aswang at gusto mo siyang suluhin dito. Alam ko naman na pilitan ka lang na isama kami dito dahil aksidente namin kayong nakasalubong. Wala akong alam sa sinasabi mo. Siyempre, di mo aaminin kahit booking ka na. Miss, maraming salamat sa pagliligtas mo sa kanya. Pero hindi siya maiiwan dito. Hindi ko ibibigay si Rafael sa'yo.
Andrea, tama na yan. Halika na. Maraming salamat ulit sa lahat, Lana. Malaking utang na loob ko sa'yo. Dahil iniligtas mo ako. Pero hindi ako pwedeng manatili dito. Nasa patag ang buhay ko. Isa pa, hindi ko kayang malayo kay Andrea. Sige na. Una na kami. Mula doon sa kabundukan ay mahigit 7 oras ang nilakad namin pababa ng bundok. Pagdating namin sa kampo ay agad kaming sinalubong ng mga kasama namin at mga opisyal. Matapos makapagpahinga at makapag-report, ay binigyan kami ng permiso nitong lumabas ng kampo at makapag-day off ng ilang araw. Saan ang punta mo? Uuwi sa apartment ko sa kabilang bayan. Ikaw, Pwedeng sumama sa'yo? sa akin? Wala ka bang sariling bahay? Ang layo ng bahay namin eh. Ilang araw lang naman ang day off natin. 3 araw. Ano, pwede? Oo na. Tara. Pagdating namin sa kabilang bayan ay dumaan pa kami ng palengke at supermarket para bumili ng ilang grocery items. Habang naglalakad kami ni Rafael papunta sa apartment ko, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Pasado 5:00 na ng hapon at malapit ng magdilim. Unti-unti na ring nararamdaman ang bagyo dahil sa malamig at medyo lumalakas na ihip ng hangin. Marami pang tao sa paligid at maliwanag pa rin kung tutuusin. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ay nakaramdam ako ng pangingilabot. Parang may nakamasid sa amin at may naaamoy akong napakalansa na hindi ko maihalon tulad sa kahit ano. Huminto ako sa paglalakad at lumingon sa paligid. Biglang nahagip ng tingin ko ang isang babae na biglang lumiko at tila nagmamadali papasok sa eskinita na kulay puti ang bestidang suot. Andrea? Sandali lang. Bakit? Kanina ko pa nararamdaman may sumusunod sa atin eh. Sa kami naaamoy akong malansa. Di ko alam kung saan galing basta parang sumusunod sa atin yung amoy. Baka pagod ka lang. Wala naman ako nakikitang kahina-hinala ang kilos. Hindi eh. Tapos parang babae yung nakasunod sa atin. Paglingon ko bigla siyang lumiko doon. Sandali, dito ka lang. Hindi na. Wag na. Wala naman sigurong sumusunod sa atin. Tsaka magpahinga na tayo. Alisin mo na sa isip mo ang kahit na ano. Paano kung aswang yun at sinundan tayo? Wala na yung aswang. Nandito na tayo sa patag. Halika na, tumuwi na tayo. Parating na yung bagyo. Pumikit ako at huminga ng malalim. Nang umakbay si Rafael sa akin at hilahin ako palayo, ay sumama na ako. Pagdating sa bahay ay nagtulong kami sa paghahanda ng hapunan. Nang matapos kumain ay binigyan ako ng beer ni Rafael at doon kami naupo sa sala. Katahimikan. Wala kaming ibang naririnig ng mga sandaling iyon kung hindi ang malakas na buhos ng ulan at ihip ng hangin. Yun ang naghari sa mga sumunod na minuto. Hanggang sa naramdaman ko ang unti-unting paghawak ni Rafael sa kamay ko. Andrea, mahal kita. Ha? Sabi ko mahal kita. Nung nasa bundok tayo at bihag ako ng aswang, mas nakita kong halaga mo sa buhay ko. Nung nagsiselos ka kay Lana, dahil sabi mo nga, para siyang Diyosa sa ganda, doon ko lang din na-realize na kahit sinong babae pang iharap sa akin, at kahit gaano kaganda, ikaw pa rin ang hahanapin ko.
Dahil ikaw lang ang pinakamagandang babae para sa akin. Matagal ko nang gustong mag-confess sa'yo. Pero palagi tayong nasa misyon. Natutokso na akong umamin sa'yo noong nandun tayo sa bahay ni Lana pero pinigil ko dahil ang gusto ko kapag sinabi kong nararamdaman ko, tayong dalawa lang ang magkasama. Kaya ba nagpumilit kang sumama dito? Oo. Mahal mo rin ba ako? Pwede ka bang maging girlfriend ko? Ay, sa wakas. Akala ko di ka pa rin kikilos eh. Ang tagal ko na kaya naghihintay na umamin ka sa akin. Puro ka lang kasi paramdam eh. And? Oo. Payag ako maging girlfriend mo. Natawa ako nang tawang-tawang tumayo ito at tumalon pagkatapos ay hinila ako patayo sa kaniyakap ng mahigpit. Walang pagsidla ng saya ang damdamin ko ng mga sandaling iyon. Nawala sa isip ko ang tungkol sa aswang at sa nararamdaman kong sumusunod sa amin kanina. Sa halip ay binigay ang buong atensyon ko kay Rafael at sa panibagong yugto ng buhay ko kasama siya. Nakangiti na tumingin kami sa isa't isa. Pagkatapos ay pumikit ako nang halikan niya ako sa labi sa unang pagkakataon. Grabe. Anong signal ba daw dito sa atin? Lakas ng ulan na, pati hangin sumisipol. Signal number 2. Mas lamang ang dalang hangin ng bagyo kumpara sa ulan. Buti na lang nakababa na tayo ng bundok. Kung hindi stuck tayo doon na ilang araw. Kaya nga pinilit ko rin talaga na makababa tayo. At mas malayo sa Lana na yon. Halatang halata na may gusto sa iyo yon. Palagi nagpapapansit, nagpapakyut. Nakita mo ba nung gabi sinugod tayo ng aswang doon sa kubo niya? Papansin eh. Gusto yata magpa-comfort sa iyo. Yan ka na naman sa selos mo eh. Hindi nga ako sa kanya nakatingin eh. Sa'yo lang. Pero seryoso. Hindi dahil sa selos sa kung ano pa man na. May iba ako nararamdaman sa babaeng yon. Di mo ba napansin? Kanina nung pababa na tayo, pinipigilan niya tayong bumaba, lalo na ikaw. Gusto niya maiwan ka doon. Ramdam ko naman eh. Sa mga ngiti at kung paano niya ako usapin. Alam ko na gusto niya ako. Kaya anong gagawin ko? May mahal na akong iba. Nakikisama lang talaga ako, kaya ako siya kinakausap. Dahil iniligtas niya ako sa aswang. Alam ko naman di ko lang maiwasan magselos. Ngayon, wala ka nang dapat ipag-alala. Dahil boyfriend mo na ako. Salamat. Dahil akong pinili mo. Pinili? Wala naman akong choices sa simula pa lang eh. Dahil matagal mo nang nakuha ang puso ko, babe. Noon pa man, ay sa'yo na ako. Pero hindi ka ba nahihiwagaan doon kay Lana? Walang asin at bawang doon sa bahay niya. Parang nga wala siya kahit anong sangkap na pangluto eh. Tapos nung gabing sinugod tayo ng aswang, nang mawala ang aswang, saka siya dumating. Sinasabi mo bang siya ang aswang? Possible, di ba? Ralph, hindi itong unang beses na nakakita tayo ng aswang at nakasalamuha at tagpanggap na tao sa kampo 5 years ago. Yung nangyari kay Marcelo. Kung pwede ko lang makalimutan ang gabing yon. Pasensya ka na kung pinaalala ko sa iyo. Ang ibig ko lang sabihin, napatunayan na natin na ang isang mabangis na halimaw ay pwedeng magtago sa likod ng isang malaanghel na mukha. Tama ka. Pero kung ganun nga, ang mahalaga ay nakaalis na tayo sa bundok. Malayo na tayo sa kanya. Mas ligtas tayo dito sa patag. Huwag na nga nating pag-usapan yan.
Raf, ano pa? Matulog na tayo. Mamaya Ilang araw na. na oh. Mamaya na. Hindi pa ako inaantok eh. Ikaw talaga oh. Sige na. Signal number 2 sa labas. Dapat signal number 3 dito sa loob ng kwarto. Natawa ako nang patuloy ito sa paglambing at hinalikan ako sa mukha at leeg habang mahigpit na yumapos ang braso nito sa bewang ko. Sa kalagitnaan ng nangyayaring iyon, bigla akong napalingon sa bintana matapos kumulog ng malakas. Mula sa kama kung saan kami nakahiga, kasabay ng pag-brown out ay siyang pagdagundong ng malakas na kulog. Nang magliwanag ang kalagitan kasunod ang malakas na pagkidlat, nagulat ako nang makita ang dalawang anino na nasa tapat ng magkabilang bintana. Bigla kong naitulak palayo si Rafael at bumangon ako sa katinakpan ng kumot ang katawan ko. Raf, sa bintana! Anong ibig mong sabihin? Paglingon ni Rafael sa bintana ay muling nagliwanag ang langit kasunod ng malakas na tunog ng kidlat. Doon ko napatunayan na hindi ako basta namalikmata dahil nakatayo sa dalawang bintana namin ang dalawang anino. Ang isa ay figura ng babae at ang isa naman walang iba kung hindi ang aswang na dumukot kay Rafael. Nasundan tayo ng aswang! Shit! Nagmamadali kaming bumangon at nagbihis, sabay kuha ng baril. Hindi ko na nakuhang mag-shorts at tanging underwear at ang nadampot kong t-shirt ni Rafael ang nasuot ko. Matapos makitang kumilos ang aswang at naglakad papunta sa kinaroroonan ng main door, agad naming kinasa ang baril at hindi naghihiwalay na nakiramdam kami nang lumabas sa sala. Nawala yung aswang sa bintana. Pati yung babae. Nasaan na yun? Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang may malakas at sunod-sunod na humampas sa pinto. Kasunod nun ay ang malakas at galit na angil ng aswang. Sabay namin tinutukan ng barilang pinto at inakalin na tuluyan na yung masisira ng aswang. Pero nagulat kami at napaupo nang biglang nabasag ang bintana at pumasok ang aswang. Mabilis kaming tumalon ni Rafael sa likod ng sofa matapos paputukan ng aswang. Mula doon ay patuloy namin itong binaril ngunit maliksi ito at mabilis na nakakaiwas. Hanggang sa sumugod ang aswang sa amin kaya tinulak namin ang sofa at sadya itong ipitin sa kasunod-sunod na binaril ito. Pero ang hindi namin napaghandaan ay ang pagdating pa ng isang aswang. Ang babae na nakatayo sa isa pang bintana kanina. Mula bewang hanggang mga paa ay parang mga kaliskis gaya ng isda ang balat nito. Kulubot ang taas na bahagi ng katawan at ang mukha nito ay halimaw. Mahaba ang buhok, pero ang mga mata ay kulay itim. Mahaba at matalas ang mga pangil nito, gayon din ang mga kuko. Ang dalawang tenga nito ay mahaba at patusok din. Andrea! Humagis ang baril ko sa sulok nang maihiga ako nito sa semento. Malakas na sumigaw sa akin ang babaeng aswang at galit na sinakal ako ng mahigpit sa leeg. Habang nangyayari yun ay patuloy naman si Rafael sa pakikipaglaban sa isa pang aswang. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril nito. Habang ang aswang naman sa harap ko ay bigla kong sinagpang. Pero bago pa man din niya ako makagat ay mabilis kong naabot ang tsinelas at pinanggalang ko sa bibig nito. Pagkatapos ay malakas kong tinuhod ang aswang. Sunod-sunod hanggang sa tuluyan niya akong mabitawan. Binigyan ko ng 3 magkakasunod na suntok ang aswang na babae sabay sipa palayo sa akin. Ganun na lang ang takot ko nang makita na nakikipagbuno si Rafael sa aswang na kalaban nito na pilit na inaabot ang leeg niya para kagatin. Mabilis akong bumangon at kinuha ang baril. Saka pinaputokan ito. Ganon din ang ginawa ko sa babaeng aswang.
Nang mabitawan nito si Rafael, ay agad siyang tumakbo sa kusina. Saka kinuha ang asin at sinabuyan namin ang mga ito. Saktong dumakot ako ng maraming asin nang biglang sumugod sa akin ang aswang na babae. Nahablot niya ako sa braso, pero nanlaban ako at pinakain ko ang isang damukal na asin sa kamay ko. Matapos yun ay nagmamadaling lumabas ang dalawang aswang na may mga tama ng baril. Sinundan namin ang mga ito. Hindi alintana ang malakas na ulan dulot ng bagyo. Pero mabilis nakapasok sa masukal na halamanan, papasok ng gubat ang dalawa. Sinasabi ko na nga ba nasundan tayo ng aswang. Tamang hinala ko. Pero sino yung babaeng aswang? Ayun din ang kinagulat ko. Dalawang demonyo palang kalaban natin. Saka na natin isipin yan. Pero ayos ka lang? Nasugatan ka ba nila? Mga galos lang, pero hindi dahil sa aswang. Ayos lang ako. Ikaw, Okay lang din. Bumalik na tayo sa loob. At basang-basa na tayo. Tsaka tingnan mo nga ang itsura mo. Nakapante at t-shirt ka lang pala. Nabusuhan ka pa ng aswang na yon. yaan mo na. Papatayin na tayo kanina Siyempre, nataranta na rin ako. Buti nga naalala ko pang magpanti. Tara na, nilalamig na ako. Matapos namin ipaayos ang nasirang bintana sa apartment ko, muli kaming bumalik sa kampo at nag-report sa aming opisyal. Dahil sa pananalasa ng malakas na bagyo, ay maraming mga residente na nakatira sa paanan ng bundok ang natabunan ng lupa ang mga bahay dahil sa landslide. Bukod sa mga bahay, ay pinangangambahan din na may mga nailibing na buhay doon. Kaya naman kasama ang mga miyembro ng rescue operation team ng lokal na pamahalaan, pinasok namin ang loob ng kagubatan para tulungan ang mga nasalanta. Grabe ang pinsalang dala ng bagyo na yun Bago pa kasi dumating ang bagyo, ilang araw na rin panay ang ulan. Kaya lumambot na ng gusto ang lupa at gumuho na. Nakakaawa yung bahay dun sa kabilang barangay. Isang tatay lang nakaligtas dahil duty sa trabaho ng gabi. Pag uwi niya, nalibing ng buhay buong pamilya niya. Kakaawa talaga. Kung sana ay nakinig na ang ibang residente nung pinapalika sila bago pa dumating ang bagyo. Pero, nandiyan na yan. Wala na tayong magagawa kung hindi ang tumulong. Doon sa lugar niyo, Mariano, hindi naman ba kayo binaha? Wala bang landslide? Hindi po problema dun ang baha o landslide. May mas malaking problema bukod dun. Bakit, buddy? May problema ba? Sinundan kami ng aswang na dumukot sa akin. Pinasok niya ang apartment ni Andrea. Mabuti na lang. At nakalaban kami. Pero ngayon, dalawa sila. Yung isang aswang, babae na para may kaliskis mula baywang pababa ng binti niya. Ano yun? Sinusundan kayo? Hindi kaya may kinalaman nito kay Marcelo? Yun din ang hinala ko Pero ang sabi niya sa akin noon, uli na lang si... Sir, sasama ko dito sa grupo na to. Natigilan kami at sinundan na lang ng tingin si Rafael matapos bigla itong umiwas sa usapan. Napabuntong hininga na lang ako, Madam Venus. Dahil hanggang ngayon ay tila hindi pa rin handa si Rafael na pag-usapan ang tungkol sa nakaraan. Tahimik na sumunod na lang ako dito at nagkibit balikat sa mga kasama namin. Tumulong kami sa mga rescuers na sumagip sa mga natabunan ng landslide. Ang iba naman sa amin ay nagpamahagi ng mga dala na relief goods at ilang basic na pangangailangan ng mga tao. Hanggang sa mapadaan kami sa isang ilog. Doon kami huminto at nagpahinga habang kumakain ng pananghalian. Kakapagod Tapos ang init pa parang hindi bumagyo. Konting tiis. Malapit na tayo matapos. Nga pala, sir. Ano nga palang balita dun sa grupo ng mga rebelde?
Kailan tayo babalik? Pinatigil na muna nila General ang operation natin matapos mabalitaan ang nangyayari sa'yo. Talaga po? Naniwala sila sa aswang? Nakita nila ang footage na nangyari kay Marcelo 5 years ago. Kaya hindi na rin sila nagulat nang ibalita ko ang nangyari. Ayaw nila mapahamak ng isa sa atin dahil sa aswang. Kailangan talaga mapatay na yung mga aswang na yan eh. Sayang. Hindi pa namin napuruhan. Huwag kayong mainit. Pasasambat, mahuhuli din natin sila. Tapusin nyo na yung kinakain nyo at na makapagpahinga pa kayo bago tayo bumalik doon. Mariano, mag-iingat ka dyan at baka madulas ka. Sabi ng mga taga rito, may mukha lang daw mababaw dyan pero malalim ang tubig. Opo, sir. Habang kumakain ang mga kasama ko ay tumayo ako at lumapit sa ilog para maghugas ng kamay. Doon ko naisipan na umupo sa malaking bato habang pinapanood ang malakas na agos ng ilog. Habang naroon ay bumalik sa isip ko ang tungkol sa babaeng aswang na sumugod sa amin. Ang malansang amoy nito ay pamilyar sa akin. Hindi ko lang maalala kung saan ko naamoy yun. Maya-maya ay lumapit sa akin si Alonte at nakipagkwentuhan. Sino nga pala yung pinag-uusapan nyo ni Sir Jones? Si Marcelo. Best friend ni Rafael. Dati namin kasama doon sa kampo. O anong nangyari sa kanya? Tsaka bakit parang iwas si Buddy na pag-usapan siya? Kaming tatlong original na magkakasabay since training pa. Kaya nang sabi ko, matalik na magkaibigan ng dalawa. Lumipas sa mga taon hanggang sa naging ganap na sundalo kami. Palagi kami magkakasama sa lahat ng misyon. Hanggang sa dito na nga kami permanenteng madistino. Isang araw, nagpaalam si Marcelo. Nag-leave siya ng 10 araw. Lumagpas ang 10 araw pero di siya agad nakapag-report sa duty. Ang 10 araw na paalam niya, naging 1 buwan. Siyempre, may disciplinary action siyang hinarap nang bumalik siya. Nagbago siya mula noon. Napansin namin ang mga kakaiba kay Marcelo. Parang palagi siyang aligaga. Madalas namin siyang nahuhuling lumalabas sa gabi. Kala nga namin gumagamit ng droga eh. Hanggang sa araw-araw, may natatagpuan na patay sa kampo. Lahat wakwak ang tiyan. Walang mga lamang loob. Sa madaling salita, natuklasan namin na isang aswang si Marcelo. Siguradong hindi naging madali para kay Buddy na tanggapin yun. Oo. Natulala siya lalo na nang magpalit ng anyo si Marcelo sa harap niya at muntik siyang patayin. Doon siya sa kampo napatay at sinunog ang katawan. Matagal din bago siya nakarecover at natanggap ang pangyayari. Anyway, tara. Balik na tayo doon. Andrea! Bakit? Nakatayo na ako at nakababa mula sa malaking bato na kinauupuan ko nang biglang marinig ang malakas na sigaw ni Rafael. Nang lumingon ako sa kanya, bakas ang takot sa mukha nito. Ngunit bago ko pa malaman ang nangyayari, ay may kung sinong humablot sa damit ko. Andrea! Nahulog ako sa ilog. Naramdaman ko na lang na humahataw ang ulo ko sa isang bato sa ilalim ng tubig, kasunod ng paghila sa paa ko ng kung sino papunta sa malalim na parte ng tubig. Dahil sa pagkakauntog ko sa bato, nahilo ako at halos mawala ng ulirat. Basta ang naramdaman ko na lang na palalim ng palalim akong lumulubog. Nauubusan na rin ako ng hangin. Malapit na akong mawala ng malay nang parang narinig ko ang boses ni Rafael na tinatawag ako. Doon ako dumilat.
Ganun na lang ang gulat ko nang makita sa harap ko ang aswang na babaeng sumugod sa amin sa apartment ko. Ngunit ng sandaling iyon, sa halip na paa ay may buntot ito na parang sirena. Ang kaibahan lang nito, ang alam kong itsura ng sirena ay maganda ang mukha. Pero ito halimaw. Nagpumiglas ako at sinipa ito. Napadaing ako sa ilalim ng tubig nang bigla akong kagatin ito sa balikat. Nang makapako ang bewang ko, doon ko binunot ang military knife ko sabay tarak yon sa likod nito. Nabitawan ako ng aswang na sirena at agad akong lumangoy pataas. Malapit na ako sa taas ng tubig at makakaahon nang marinig ko ang mga kasama ko. Andrea! Andrea! Shit! Hanapin ninyo! Andrea! Sumisid kayo! Bilis! Hanapin niyo! Tulong! Aswang! May... Mula sa ilalim may naramdaman ko muli akong hinila ng aswang. Nagpumiglas ako at nilabanan nito kahit nasa ilalim kami ng tubig. Hanggang sa nakita ko na lang na lumalangoy si Rafael kasama ang iba pang sundalo at binaril mula sa likod ng sirenang aswang. Doon ako nilubayan nito at mabilis na sumisid papunta sa ilalim ng ilog at tumakas. Agad ako niyakap ni Rafael at umahon kami sa tubig. Andrea! Andrea! Ay, Panginoon ko! May malaking sugat siya sa balikat! Dahil sa dami ng nainom kong tubig, sa pagkakabagok ng ulo ko at sa kagat sa akin, ay halos mawalan na ako ng malay. Mabigat na ang talukap ng mata ko nang maramdaman ko na binuhat ako ni Rafael at hiniga sa lupa. Saka tinapik ng marahan ng pisngi ko. Andrea! Gumising ka, Andrea! Baby, please! Huwag mo akong iiwan! Gumising ka! Andrea! Matapos yun ay naramdaman ko na lang na sini-CPR na ako ni Rafael nang halos sumigit kumulang 5 minuto. Ilang sandali pa ay umubo ako ng husto at nilabas ang mga nainom kong tubig. Doon ako medyo nahimasmasan nang tumingin ako kay Rafael. Nakita ko ang takot at pag-aalala sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit at mahinang umiyak. Maya-maya ay mabilis na lumapit ang ilang doktor at nurses na kasama ng rescue team. Nilagyan ako ng benda sa ulo matapos lapatan ng first aid. Hanggang isang matandang babae na kanina pa sumusunod sa amin ang nagsalita. Ang leeg niya! Inagat siya ng darang tabang. Yung aswang dyan sa ilog na nakita niyong humila sa kanya. Madali kayo! Buhatin mo siya at dalhin sa bahay ko bago mahuli ang lahat. Mabilis akong hiniga sa kama ni Rafael at hinubad ang pangitaas na uniforme ko. Pagkatapos ay kaagad nilinis ng may edad na babae ang sugat ko. Kahit na nangihina, ay nakikita ko ang mga nangyayari sa paligid. Nay, ano pong mangyayari sa kanya? Huwag kang mag-alala, iho. Maliligtas natin siya. Kaya nga pinadala ko siya sa inyo kaagad dito. Basta kausapin mo lang siya para hindi siya makatulog. Rafael, yung aswang. Wala na yung aswang, baby. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Hawakan mo siyang maigi. Kailangan nating paduguin ang sugat niya para makuha ang laman kung saan siya kinagat ng aswang para lumabas ang laway niya. Kumbaga sa ahas ay kamandag. Kung hindi ay maaari siyang mamatay o kaya ay maging gaya sa aswang na yun. Iha, kumapit ka ng mabuti sa nobyo mo. Medyo masakit lang to. Kailangan mong tiisin para sa kabutihan mo. Maigpit akong humawak sa kamay ni Rafael. Nang lumingon ako sa matandang babae ay nakita ko siyang binuhusan ng alkohol ang kutsilyo bago pinadaan sa apoy. Pagkatapos ay may langis itong pinahi doon, saka pumikit at tila nagdasal. Habang ang babae na parang assistant nito ay may dinidikdik na mga halaman at sanga,
saka yun nilagay sa loob ng isang langis. Matapos ay napasigaw ako ng malakas at pumalahaw ng iyak nang itusok ng matanda ang dulo ng kutsilyo na mainit sa eksaktong sugat ko. Manang, tama na! Tama na! Ayoko na! Baby! Konting days na lang, please. Konti na lang. Pasensya ka na, Iha. Konti na lang. Tiisin mo lang. Muli ako napasigaw nang lalong idiin ng matanda ang kutsilyo at tila may kaunting laman na kinuha ito. Butil-butil ang pawis na nilagay nito sa planggana yun. Nang ipakita sa amin ang assistant nito ang laman, nakita namin na parang bumubula ito. Bumubula, di ba? Ibig sabihin ay nariyan ang kamandag ng aswang mula sa kanyang pangil. Ang laway ng darang tabang ay mabangis, parang asido, at mabilis napapatay sa kanyang biktima. Aman at sanga ng puno ng panlaban sa aswang kasama ang dasal at orasyon. Pagkatapos ay kinuha ang isang puting bote at muli yung dinasalan sa kabinuhos sa sugat ko. Pinahiran nito ng langis ang sugat at tinapala ng mga halamang gamot bago tinakpan ng gasa. Nakuha ko na ang laman kung saan bumao ng pangil ng aswang. Ligtas na siya. Ipahid mo lagi itong langis na ito sa kanyang sugat. Salamat po. Tsak nalalagnatin siya ng mataas mamaya. Siguraduhin niyo na bababa ang lagnat niya sa loob ng 24 oras. Painumin niyo siya ng gamot. Opo. Tanging kagat lang ng aswang ang kaya kong gamutin. Hindi ako albularyo o doktor. Hindi ko magagamot ang iba pang pinsala niya. Sadyang may alam lang ako sa ganitong bagay dahil sa aking panata. Kaya madali kayo at dalhin na siya sa ospital para magamot pa siya ng husto. Naiintindihan ko po. Maraming salamat po. Buddy! Stretcher, bilis! Sa kabutihang palad, walang naging internal hemorrhage sa ulo ko sa kabila ng malakas na pagkakabago ko sa bato. Kaya matapos akong malapatan ng lunas, ay dinala rin ako sa isang private room. Ayon kay Rafael, habang wala akong malay sa ospital na matatagpuan doon sa kampo, sumunod doon ang matandang babae na gumamot sa sugat ko na kinagat ng aswang. Nay! Pasensya na po kung hindi ko naitanong man lang ang pangalan ninyo kanina. Betty ang pangalan ko. Kahit aling Betty na lang ang itawag niyo sa akin. Salamat po ulit sa ginawa ninyo kanina para kay Andrea. Anong sabi ng mga doktor? Inalis ba nila yung halamang gamot? Inalis lang po kanina para linisan ng mabuti yung sugat. Tapos binalik din yung nilagay ninyong halamang gamot. Mabuti na lang po. At yung doktor na gumagamot ay naniniwala daw sa aswang. Di bali, maya-maya ay pwede mo na rin alisin yan. Tsak na sinipsip na ng sugat yung katas ng halaman. Ang importante ay araw-araw mo lagyan ng langis na binigay ko sa'yo. Opo. Nilagnat ba siya? Opo kanina. Huling check ng temperature niya nasa 38 pero nung una, nag-40 siya at nagkukumbulsyon. Normal yon. Ang mahalaga ay bumaba ng lagnat niya. Aling Betty, ano pa yung klase ng aswang na yon? Hindi ito ang unang beses na nakita namin siya. Sumugod na rin siya sa bahay namin. Yung aswang na yon, may kasama pa siyang isang aswang na dumukot sa akin nung nasa bundok ako. Gaya ng sinabi ko kanina, darang tabang ang tawag sa aswang na kumagat sa nobya mo. Galing sila sa mga lahi ng Magindara. Isang aswang na matatagpuan lang sa tubig alat o dagat. Ngunit ang isang ito ay tanging sa malalim na ilog lang naninirahan. Hindi ako sigurado kung paano sila napunta sa mga ilog.
Pero ang pagkakaiba ng darang tabang sa karaniwang magindara, hindi nila inaakit ang mga lalaking biktima sa pamamagitan ng pagkanta. Ang isang ito ay mas mabangis. Basta na lang sila nang hihila ng kanilang biktima, lalaki man o babae. Pero ang darang tabang, kapag may nagustuhan siyang lalaki, papatayin niya sino man ang maging hadlang para makuha niya ang kanyang gusto. Anong ibig ninyong sabihin? Sinabi mo kanina na may dumukot sa iyong aswang doon sa bundok? Opo. Dalawa ang aswang sa bundok na ito. Ang darang tabang at ang aswang na dumukot sa iyo. Mag-ama sila. Isa lang ang dahilan kaya ka dinukot ng aswang. Para ibigay ka sa kanyang anak. Ibig sabihin ay matagal ka nang kilala ng darang tabang. Alam niya na, madalas ka dito sa bundok. Ano pong gagawin ko, Aling Betty? Kailangang mapatay niyo ang dalawang aswang na yun. Dahil kung hindi rin titigil ang darang tabang hanggat hindi kanya nakukuha. Dahil may mahal kang iba. Una niyang aalisin sa landas niya ay ang nobya mo. Paano ho namin mapapatay ang aswang? May binigay akong kutsilyo sa isa sa kasama niyo. Gawa yun sa tanso na may halong tingka. Itarak niyo sa puso ng aswang para mamatay. Kung hindi man, ay sibat. Basta siguraduhin yung sa batok o sa puso niyo rin itatarak yun. Opo. Maraming salamat po. Pero parang ngayon ko lang kayo nakita dito sa bayan na to. Narito lang ako para sa isang misyon. Pero hindi talaga ako nakatira dito. Pero maalala ko pala, paano ka nakatakas sa mga aswang matapos kanyang dukutin? May tumulong po sa akin na taga roon sa bundok. Babae. Si Lana. Lana? Ito ba yung magandang babae na palaging nasa ilog doon sa kabundukan? Ang sinasabi ng mga taga rito na diwata daw ng bundok dahil halos hindi siya bumababa sa patat. Opo. Siya nga yata yun. Bukod sa mga rebelding hinahabol namin, wala naman pong ibang babae doon. Noong niligtas niya ako sa aswang, ay nagkataon na nakasalubong namin ang mga kasama ko. Napakaswerte mo dahil nakababa ka pa ng bundok. Pasalamat ka sa mga kasama mo. Bakit po? Dahil hindi tao ang nakasama mo sa bundok, mas lalong hindi ka niya niligtas sa aswang. Dahil ang Lana na tinutukoy mo ay ang darang tabang. Dahil kung wala doon ang mga kasamahan mo, ay tiyak na inasawa ka na ng babaeng yun. Kung nangyari yun, hindi ka niya hahayaan na makaalis pa. Dadasalan ka niya para hindi ka na makababa ng bundok at habang buhay ka nang maninirahan doon kasama siya. Si Lana? Aswang? Tatay niya yung aswang na dumukot sa akin? Kaya pala nagtataka ako. At ganun lang kadali akong nakatakas. Pero bakit nung umalis kami, ay hinayaan niya lang din kami? Dahil takot siya sa mga baril ninyo. Isa sa mabisang panlaban sa aswang ay ang bala ng baril dahil gawa rin ito sa tanso. Hindi ka man niya nakuha doon sa bundok. Asahan mo na sa mga susunod na araw, gaya ng ginawa nilang mag-ama, hindi na sila hihinto. Kaya kapag sumugod ulit sila sa inyo, patayin niyo na sila. Aling Betty, bakit ang dami niyong alam tungkol sa kanila? Sige iho. Mauna na ako at gabi na pala. Nagtataka na sinundan na lang ng tingin ni Rafael si Aling Betty nang bigla itong nagmamadali sa pag-alis. Mula doon, ay lumipat na daw sa akin ang tingin niya at hinawakan sa kamay bago sinalat muli ang noo ko. Mababa ng lagnat mo. Magpagaling ka na. Balik ka na sa akin, Miss na kita eh. Pangako,
Igaganti kita. Sisiguraduhin ko na magbabayad si Lana sa ginawa niya sa'yo. Nang magising ako ay may benda na ako sa ulo. May gasa ako sa leeg at mga pasa sa braso. Ganun na lang ang labis na saya ni Rafael nang bumalik ito sa kwarto at nakita akong gising. Kahit na naroon ang iba pa naming kaibigan at ilang opisyal, hindi niya napigilan ang maging emosyonal. Niyakap niya ako ng mahigpit at matagal na hinalikan sa labi. Kumusta ka na, ha? May masakit pa ba sa'yo? Sino ka? Anong sino ako? Sino ka? Bakit mo ako hinalikan kanina? Tsaka, bakit ako nandito? Sino ba kayo? Andrea, Andrea, ano bang sinasabi mo? Andrea? Yun ba ang pangalan ko? Mariana, hindi mo ba kami natatandaan? Pati ang nangyari sa'yo. baby please. Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang. Ano ka ba? Ako to si Rafael, boyfriend mo. Boyfriend? Hindi kita maalala. Nasaan ba ako? Baby, no! No! Joke lang. Andrea naman baby. Pwede naman eh. Papatayin mo naman ako sa kaba. Ay nako, Mariano, tinakot mo kami. Sorry, prank lang. Yung mukha mo kasi pagkakita sa akin, naiyak ka kaagad eh. Babe, hindi magandang biro yun. Takot na nga ako dahil sa nangyari sa'yo eh. Okay, sorry na. Sorry na, baby. Alam ko kasi nag-aalala ka. Gusto ko lang pag-aanin ang loob mo. Men, ang mabuti pa, iwan na muna natin sila. Buddy, una na kami. Pagaling ka ha. Thank you, buddy. Sir, salamat po. Matapos akong suriin ng doktor ay umalis din ang mga ito. Nang maiwan kaming dalawa ni Rafael sa kwarto, ay doon na niya akong hinalikan ng husto na para bang ilang taon kaming hindi nakita. Sabi ng doktor, konting pahinga na lang daw at pwede ka nang umuwi. Nga pala, may nakuha akong bahay na pinaparentahan malapit dito sa kampo. Parents ng isa nating kabady ang may-ari. Doon na tayo tutuloy mula dito. Mamaya, babalik sa Elonte at siyang papalit sa akin para mag-aayos ako sa bahay. Bakit pa? Pwede naman tayo dun sa dati. Babe, nag-iingat lang ako. Pwedeng bumalik doon ang mga aswang. Hindi na ligtas doon. Tsaka dito, malapit lang sa kampo. Mas safe ka dito. Ano bang nangyari? Saan galing yung aswang dun sa ilog? Habang kumakain kami nila sir, napansin na namin yun sa ilalim ng tubig. Lumalangoy. Paikot-ikot. Malapit sa bato kung saan ka nakaupo. Nagtaka kami dahil inakala namin na isda. Pero nagduda rin kami dahil nga parang size ng normal na tao. Hindi naman namin makita mukha niya nung una. Tapos ayun, nung tumayo ka, nagulat kami dahil bigla siyang lumundag mula sa ilalim ng tubig. Sabay hablot sa'yo nung nakatalikod ka na. Yung babaeng aswang na sumugod sa atin. Siya yun, pero parang na siyang sirena. Naalala ko yung mga nangyari dun sa kubo. Sinabi ni Rafael sa akin lahat ng kwento ni Aling Betty tungkol sa darang tabang. Nakaramdam ako ng matinding galit nang malaman ko na si Lana pala ang aswang na nagtatangka sa buhay ko.
Akong papatay sa demonyong babaeng yon. Ngayon naalala ko na yung amoy malansa na sinabi ko sa'yo. Na naamoy ko na parang nakasunod sa atin. Sa bahay ni Lana. Doon ko naamoy yung malansa na yon. Saka mo na isipin yan. Mas mahalaga na makapagpahinga ka ngayon at magpalakas. Mag-iingat ka kapag nasa labas ka. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko na kay Sir Jom lahat ng sinabi ni Aling Betty. Pinayuhan nila ako na huwag lalabas ang kampo hanggat hindi kailangan. O kaya basta huwag lalayo. Kaya naisip ko rin na lumipat tayo dito. Mas malaki at mas maganda doon sa dati. Itong bahay natin. Okay. May tiwala naman ako sa iyo eh. Kaya magpagaling ka na para makauwi na tayo. At kapag natapos lahat ng gulon to, uuwi tayo sa inyo at kakausapin kong tatay mo. Para saan? Nagulat ako nang ilabas ni Rafael ang isang box. Nang buksan niya yon at iharap sa akin, naluha ako sa tuwa nang makita ang isang simple ngunit pinakamagandang engagement ring na nakita ko para sa akin. Pinahid ko ang mga luha sa pisngi ni Rafael at doon niya hinalikan ang kamay ko. Matagal ko na itong nabili para sa'yo. Ilang buwan na bago pa maging tayo. Sabi ko, kapag nagtapat ako ng nararamdaman ko, diretso ko na ng pagyaya sa'yo ng kasal. Kasi Andrea, sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Nugdukutin ako ng aswang. Mas lalo kong napatunayan na ikaw nga. Dahil wala akong ibang nasa isip nun kung hindi ang makabalik sa'yo at sabihin kung gaano kita kamahal. Ayoko na mag-aksaya ng oras, baby. Will you marry me? Oo naman. Yes. Magpapakasal ako sa iyo. Magpapakasal tayo agad. As in sa lalong madaling panahon. Sige. Tiyak matutuwa sila tatay. Matagal na akong kinukulit nun eh. Kailan daw ba kita magiging boyfriend? Ayon kay Rafael, habang nasa ospital pa ako ng araw na yon at siya naman ay nasa bagong apartment namin at nag-aayos ng mga gamit. Habang nasa loob ng bakuran namin at naglilinis, natigilan daw siya nang makita ang isang pamilyar na mukha. Si Lana, nasa kabilang parte ito ng kalye. Nakatayo doon at nakatitig sa kanya. Agad daw siyang sumimangot pagkatapos ay daling pumasok at may kinuha sa kusina. Maya-maya ay lumabas siya ulit at naabutan si Lana na nakalapit na sa gate namin. Anong ginagawa mo rito? Rafael, gusto lang kitang makita. Ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos ng ginawa mo kay Andrea, Anong ibig mong sabihin? Wala akong alam sa sinasabi mo. kilala na kita, Lana. Alam ko ng lihim ng maitim mong pagkatao. Demonyo ka! Wala akong ginagawa. Pumunta lang ako dito dahil gusto kitang makita. Sumama ka na sa akin, Rafael. Dun sa bundok, magsasama tayo. Mas magiging masaya ka dun. Tayong dalawa lang. Solo natin dun ang mundo. At ano? Gagawin mo rin akong aswang? Hindi ako aswang. Lumayas ka na! At wag na wag ka nang babalik dito. Dahil sa susunod na mag-cross ang landas natin, papatayin kita. Ikaw at ang tatay mo. Mag-ama kayong demonyo. Hindi ako aswang. Sinisiraan lang ako ni Andrea sa'yo. Naiinggit siya dahil mas maganda ako sa kanya. At alam niya na kaya kitang agawin. Wag mong masyadong bilugin ang ulo mo, Lana. Kahit na konti, wala kang binatbat kay Andrea. Hindi kayo magiging magkatulad. Dahil masigit siya sa'yo. Hindi. Hindi ako papayag. Lahat na lang ba ng mahal ko ay aagawin ng babaeng yan?
Nang humawak sa gate si Lana at nagtangka daw na buksan yun, doon biglang nilabas ni Rafael ang isang tali ng bawang. Parang napaso si Lana at mabilis na inalis ang kamay sa gate nang dumikit sa mga balat nito ang bawang. Kitang-kita daw ni Rafael kung paano mabilis na nasunog ang balat ni Lana at mabilis daw tumakbo paalis ang babae. Nang matapos si Rafael sa ginagawa sa apartment, ay agad itong naligo at nagbihis, saka naglakad pabalik sa kampo. Malapit na daw siya nang may sumabay sa kanyang isang matandang lalaki. O iho, magandang araw. Maaari mo ba akong tulungan? Sige po, tay. Kasi yung anak ko diyan nakakumpay sa loob. Mangyari kasi na hiwalay na kami ng misis ko. Pagkatapos ayaw niya akong palapitin sa anak ko. Ang balita ko umalis yung misis ko at umuwi. Gusto ko sanang pumasok. Babay, baka pwede mo kong matulungan. Hindi ba kayo pinapapasok? Mahigpit kasi. Hindi basta pinapapasok kapag hindi oras ng dalaw. At hindi ikaw ang nakarehistrong bantay. Sige ho. Subukan ko magagawa ko. Hintayin niyo lang po ako riyan. Salamat, iho. Naglakad si Rafael papasok ng kampo kung saan nakasalubong niya si Alonte. Pasimple daw siyang lumingon at ngumiti sa matanda nang kumaway pa ito. Pagkatapos ay sumabay na ito kay Alonte papunta sa ospital. Sino yun? Yung aswang. Ano? Paano mo nalaman? Yung amoy niya. Hindi ko kailanman makakalimutan ang amoy niya. Dahil yun ang amoy kung saan ako kinulong ng aswang. Higit sa lahat, yung boses niya. Hindi ako pwedeng magkamali, buddy. Nakausap ko ng aswang dun sa bundok. Noong umaga bago ako itakas ng Lana. Tinakpan niya ang mukha niya pero ang boses, parehong-pareho. Balak talaga nilang patay si Andrea. Umaaligid na sila dito. Masama ang kutob ko, buddy. Mukhang sasalakay ulit sila mamaya. Bago ako pumunta dito, nakita ko si Lana dun sa harap ng nilipatan naming apartment. Basta sabihin mo lang kung may maitutulong ako, buddy. Salamat. Basta mamaya, sabitan mo ng bawang ang paligid ng bahay mo. Doon mo mismo ilagay sa bakod. Kahit wag na sa mga bintana at mga pinto. Dahil hindi naman siya makakalapit sa gate mo. Kapag umawak sila doon, tsak, sunog sila. Salamat, buddy. Gagawin ko yun mamaya. Siya nga pala. Pwede na daw lumabas si Andrea, sabi ng doktor sa akin kanina. Punta na nga sana kita para sabihin noong magkasalubong tayo. Talaga? Sige, salamat, buddy. Maganda ang bahay na inupahan namin ni Rafael. 2 palapag yun at mas malawak at mas maaliwalas kumpara sa apartment na dati kong tinutuluyan. May mga puno din sa bakuran at mga halaman. Pero ang atensyon ko ay hindi ko magawang ituon ng husto sa ganda ng bahay dahil sa nararamdaman ko ng sandaling iyon. Madaling araw na. Habang natutulog si Rafael sa tabi ko, ako naman ay hindi dalawin ng antok. Kakaiba ang lamig ng paligid at nangangalisag ang balahibo ko kanina pa. Nang hindi ako nakatiis ay dahan-dahan akong bumangon kahit na nahihilo pa ako. Nang buksan ko ang bintana ng bahagya at napatingala ako sa langit, nakita ko ang mapulang kalangitan. Sa paglakas ng buhos ng ulan, natigilan ako nang makita ko sa baba sa gitna ng kalye at sa ilalim ng malakas na ulan, nakatayo ang pamilyar na figura ng isang babae.
Ang malansa nitong amoy na parang isda ay humahalo sa malamig na ihip ng hangin. Galit sa halip na takot ang naramdaman ko. Kahit hindi ko makita ng malapitan, alam ko kung sino yun. Aaminin ko, Madam Venus, nang mga sandaling iyon nakalimutan ko ang kalagayan ko. Dahil ang tanging gusto ko na lang ng mga panahon na yun ay ang tahimik na buhay sa piling ni Rafael. Lumingon ako sa boyfriend ko na tahimik na natutulog. Lihim akong lumabas ng kwarto at pumunta sa kabilang silid kung saan naroon ang aming mga armas. Hindi mo pwedeng kunin si Rafael. Hindi ako makapapayag na makuha mo na naman siya at hindi mo na ako masasaktan ulit. Pinuno ko ng bala ang magazine ng M16 rifle ko, maging ang 45 caliber na baril ko. Nang matapos kong gawin yon, ay agad akong lumapit sa pinto. Nagulat ako at biglang umatras nang makita ko si Rafael at nakatayo doon. Saan ka pupunta? Nasa labas sila na. Kailangan ko siyang harapin. Sa ganyang kalagayan mo? Babe, kalalabas mo lang sa ospital. Hindi ka pa masyadong magaling. Kaya ko ng sarili ko. Munti ka nang mawala sa akin dahil sa kanya. Hindi ako papayag na bigyan siya ng pagkakataon na tuluyan kanyang mapatay. Muntik ka na rin niyang kunin sa akin. Kaya ako ginagawa to. Andrea, please. Hayaan mo sabay tayong lumaban. Relasyon at buhay natin pinaglalaban natin dito. Hindi pwedeng ikaw lang ang lalaban. Fine. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Pero ito ang gusto kong gawin mo. Pumasok ito sa loob ng kwarto at dinampot ang sniper rifle at yun ang binigay sa akin. Pagkatapos ay ngumiti ito at mariin akong hinalikan sa labi at nagyakap kami ng mahigpit. Napapikit ako at doon ko naramdaman ang takot. Hindi ako natatakot sa aswang, pero mas natatakot akong mawala sa akin si Rafael. Dito ka na lang sa taas. Ako nang lalabas doon. Haharapin natin sila ngayon para matapos na to. Alang-alang sa buhay na pangarap natin, Andrea. Pag-iingat ka at bumalik ka sa akin ng buo. Pangako. Muli akong hinalikan nito sa noo. Pagkatapos ay kumuha ng sarili niyang baril saka bumaba. Kinakabahan man, pero kailangan kong pagkatiwalaan si Rafael. Mula doon ay bumalik ako sa kwarto at pumwesto sa bintana. At mula sa kinaroroonan ko ay nakita ko ang lahat ng pangyayari. Noong bumaba si Rafael ay naroon na rin ang isa pang aswang, ang tatay ni Lana. Kinasak ko ang baril at agad inasinta ang target. Panginoon, gabayan niyo ako. Tulungan mo kami tapusin ang buhay ng mga kampo ng dilim na ito. Naniniwala ako na mas malakas ka, higit sa kahit kanino man. Nang makababa siya at lumabas ng bakuran, nanlilisik ang mga mata na tumingin sa kanya ang aswang. Gumagalaw pa ang mga kamay nitong may mahahabang kuko na para bang gusto na raw siyang sunggaban ng anumang oras. Pero hindi magawang pumasok ng dalawa dahil sa mga bawang na nakasabit sa paligid ng buong bakod. Mula doon ay narinig ko nang biglang magsalita si Lana. Nasaan ang babae niyan? Ilabas mo siya. Hindi ako nasisiraan ng bait para gawin yan. Lahat na lang ay hinako sa akin ng babae niyan. Ngayon ikaw. Dati si Marcelo. Napakunot noo ako nang banggitin niya ang namayapa naming kaibigan na naging aswang. Alam ko na gaya ko ay nagulat rin si Rafael. Malakas at nakabibingi na sigaw ang lumabas mula kay Lana. Napapikit ako at nang bumalik ang tingin ko sa kanya, ay nagbago na agad ito ng anyo. Wala na ang magandang dalaga na una naming nakita sa bundok. Lumabas na ang totoong anyo nito.
pangit at mabagsik na halimaw bilang darang tabang. Anong kinalaman dito ni Marcelo? At paano mo siya nakilala? Nobyo ko si Marcelo. Nagkakilala kami ang minsan siya umakyat ng bundok ng mag-isa. Pinatuloy ko siya sa bahay ko. May nangyari sa amin at nangako siya na hindi niya ako iiwan. Ginamit at niloko niya ako, Rafael. Nang magsawa siya sa akin ay bigla siya nagpaalam at bumaba ng bundok. Hindi na siya bumalik mula nun. Nang sundan ko siya at sinubukan kausapin, ipinagtabuyan niya ako at sinabing may mahal na siyang iba. At ang babae na rin si Andrea. Ngayon naman, ikaw ang kukunin niya sa akin. Si Andrea lang ang nagmamayari sa akin, wala nang iba. Huwag kang hibang, Lana. Hindi ako kailanman nagpatali sa ibang babae, maliban kay Andrea. At hindi kita gusto. Mga hayop kayo! Magbabayad ng mahal ang manluloko sa anak ko. Pare-pareho kayong manggagamit. Wala akong niloko. Kayong dalawa ang manluloko. Ikaw na dumukot sa akin ay ang ama niya. Kung ganon, ay ikaw, Lana, ang totoong nagpadukot sa akin. At nagkunwari ka lang na niligtas ako. Nagulat kaming lahat nang biglang tumakbo ng mabilis ang aswang. Umakyat ito sa puno at tumalon mula doon papunta sa puno na nasa bakuran namin. Sa ganung paraan ay nagawa nitong pumasok sa loob na nakaiwas mula sa mga pangontrang nakapalibot sa amin. Nang talunan ng aswang si Rafael, doon kami agad nagpaputok ng baril. Natamaan ng aswang, pero sadyang malakas ito at nakalapit pa rin kay Rafael. Doon ako natakot, pero mabilis itong nakadepensa. Naipangsanggalang nito ang baril, kaya hindi magawang ilapit ng aswang ang mukha nito para kagatin siya. Pinaputokan ko ang aswang ng 3 beses. Tumama yun dito, pero nanatili itong nakatayo at patuloy na nanlaban. Habang nangyayari yun, ay doon ko napansin na wala na pala si Lana sa kabila ng kalye. Doon ako nag-alala, kaya mabilis akong bumaba dala ang baril. Dala ko rin ang sinabi ni Alonte na kutsilyo na binigay ni Aling Betty. Nasa hagdan pa lang ako nang may marinig ang tunog na nabasag ang bintana. Napatakbo ako pababa ng hagdan nang makitang nasa taas na ng hagdan si Lana. Parang mababasag ang eardrum ko dahil sa malakas at nakabibingin itong angil. Mabilis akong hinabol ng aswang, pero sa kabila ng mahina kong katawan dahil sa sakit, pilit kong tinatagan ang loob ko. Agad kong pinaputokan ng baril si Lana. Sumigaw ito ng malakas nang matamaan ko siya sa dibdib. Andrea! Ayos lang ako! Mabilis akong tumakbo palabas nang makitang bumagsak si Lana. Naabutan ko si Rafael na nakikipagbuno pa rin sa aswang. Lumapit ako dito at mula sa likod ay malakas akong bumelo at sinaksak ko ito sa likod. Biglang lumiyad ang aswang at galit na galit akong hinablot nito sa leeg at sinakal ng mahigpit. Pagkatapos ay malakas akong hinagis, kaya gumulong ako sa damuhan at tumama ang katawan ko sa puno. Andrea! Demonyo kayong mag-ama! Lumayas kayo sa pamamahay ko! Ah! Inasinta ni Rafael sa mismong ulo ng aswang ang baril at sunod-sunod itong pinaputukan. Matapos yun, ay tinulak niya ito palayo sa kabumangon. Samantala ng mga sandaling yun, dahil sa malakas na pagkakabangga ko sa puno at hirap na hirap akong tumayo at kumilos, bumangon ako at mula doon ay binaril ko rin ang aswang hanggang sa bumagsak ito at namatay. Matapos yun, napatingin ako sa kutsilyo na nabitawan ko at tumilapon di kalayuan sa akin. Hawak ang baril, dahan-dahan akong gumapang at inabot ang kutsilyo hanggang sa... Nanlaki ang mga mata ko nang biglang lumabas si Lana mula sa bahay na inakala ko ay patay na. Tumakbo ito palapit sa akin.
Umangil ng malakas at hinila ako nito sa paa, sabay hablot sa damit ko. Galit na galit at nagtatangkang sagpangin ako nito. Lahat na lang inagaw mo sa akin. Papatayin kita. Pagkatapos masaya kami magsasama ni Rafael. Ilusyonada! Mauna ka lang mamatay, total ikaw ang nakaisip! Bigla kong sinaksak sa dibdib si Lana. Isang malakas na angin lang nagmula dito, kaya mas lalo kong binaon ng husto ang kutsilyo. Pagkatapos ay nilagay ko ang dulo ng baril sa bibig nito at sunod-sunod kong binaril ang aswang hanggang sa tuluyan na itong bumagsak. Napalingon kami ni Rafael nang mula sa likod ng isang puno di kalayuan ay lumabas si Aling Betty. Umiiyak habang may hawak na payong. Pumasok ito sa bakuran namin at binagsak bigla ang payong, saka tumakbo palapit sa wala ng buhay na si Lana. Nilapitan ako ni Rafael at tinulungan tumayo, saka bahagya kaming lumayo. Nagtataka na nagkatinginan kami nang yakapin ni Aling Betty si Lana at malakas na umiyak. Anak ko! Patawarin mo si nanay, anak. Patawarin mo ko. Dahil ito lang ang paraan para matahimik ang lahat at para wala ng buhay ang masayang. Siguro, isang malaking kasalanan ang ginawa ko at wala itong kapatawaran. Balang araw, sa tamang panahon, haharap ako sa Diyos at handa kong tanggapin ang kaparusahan na naghihintay sa akin. Anak niyo si Lana? Pero bakit niyo hinayaang mamatay sila? Bakit itinuro niyo pa kay Rafael kung paano sila mapatay? Dahil hindi ko na mapigilan ang kasamaan na ginagawa nila. Marami na silang nabibiktima. Mga umaakyat doon sa bundok na pinapatay at kinakain nila. Ilang lalaki nang inakit ni Lana at inasawa niya. Kapag nagsawa ay papatayin niya ito. Ang kaibigan niyo na si Marcelo, isa siya sa naging biktima ng anak ko. Minsan bumaba ng bundok si Lana, ay nakita siya ng kaibigan niyo. Magandang anak ko at kaakit-akit siya sa mata ng kalalakihan. Inimbitahin niya ang binatang yun sa bundok. Nanatili doon ang humigit kumulang na 1 buwan. Nagsama sila. Hinayaan ang anak ko na gamitin siya ng gamitin ng lalaking yun. Naging masyadong mainit at makamundo ang kanilang pagsasama. Natakot ako sa maaari na naman kahinat na ni Marcelo, kaya isang beses ay ako mismo ang nagpakita sa kanya ng totoong katauhan ni Lana. Yun siguro ang dahilan kung bakit 1 buwan siyang nawala noon. Natakot ang kaibigan niyo kay Lana nang malaman niya ang totoo. Umalis siya at iniwan ang anak ko. Sumunod si Lana at pinagtabuyan niya ito. Hindi ko alam na nakarating na pala sa asawa ko ang ginawa ni Marcelo. Pinasok niya ang bahay ni Marcelo. Kinagat niya at ginawang aswang. Kaya mula noon, ay pilit akong humiwalay kay Kiko. Kahit na ayaw niya. Gusto ko man bumalik sa pamilya ko, pero napakaraming taon nang lumipas. Hindi ko alam kung may babalikan pa ako. Isa pa, hindi rin maiwan noon si Lana. Nagdasal ako at nagkaroon ng panata na tutulungan ko ang lahat ng biktima ng mag-ama ko. Yun ang dahilan kaya nanirahan ako sa paanan ng bundok. Pumupunta doon si Kiko pero hindi niya ako magawang pasukin o guluhin dahil sa mga pangontra ng aswang na nakasabit sa buong bahay ko. Kaya pala bigla siya nagbago nung bumalik siya sa kampo. Pero paano? Paano niyo naatim na mag-asawa ng isang aswang? Hindi ko kagustuhan yun, Andrea. Gaya mo, Rafael. Dinukot lang ako noon ni Kiko. Dinala sa bundok at kinulong. Paulit-ulit niya akong ginahasa
Hanggang sa wala na akong nagawa nang mabuntis niya ako at ipinanganak ko na nga si Lana. Ang mga babae sa angkan ng asawa ko ay may lahing magindara kaya ganun ang itsura niya. Sinubukan kong pigilan ang anak ko dahil ayokong magaya siya sa ama niya. Pero siguro yun ang kapalaran niya. Kinalulungkot namin ang nangyari. Gusto man namin humingi ng tawad sa inyo dahil sa ginawa namin sa asawa at anak ninyo, pero hindi ko gagawin yon. Dahil hindi lang ang kalayaan ko ang pinagtatanggol ko, kung hindi pati ang buhay ni Andrea at ang buhay na binubuo namin na magkasama. Alam ko. Maraming salamat sa tulong ninyo. Ngayon, patatahimik na ang lahat. Maaari bang tulungan niyo ko? Gusto kong sunugin ang bangkay nila. Opo. Tumingin kami ni Rafael sa isa't isa at ngumiti ito. Pagkatapos ay mariin akong hinalikan sa labi. Mahigpit niya akong niyakap, saka kami bumalik sa loob ng bahay. Agad siyang kumuha ng tuwalya at binalabal sa akin. Tapos ang lahat. Matatahimik na tayo. Salamat. Dahil hindi nagbago ang pagtingin mo sa akin. Kahit na pwede kang maakit sa ganda ni Lana. Wala akong pakialam. Kahit gaano kaganda ang ibang babae. Mahal kita. At ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Yun ang mas mahalaga sa akin. Madam Venus, nang magpaalam si Aling Betty sa amin ng umagang yon, ay hindi na namin siya nakitang muli. Ilang taon na rin ang lumipas. 2 na ang anak namin ni Rafael at kinasal na rin kami, habang tahimik na naninirahan malapit sa kampo. Siguro kung may natutunan ako sa nangyari, iyon ay panindigan kung ano ang tunay na nararamdaman mo. Ang huwag magpadala sa nakikita ng mga mata mo. Dahil hindi natin alam na sa likod pala ng magandang mukha o ugali na pinapakita sa atin ng mga nakaharap sa atin, nagtatago ang isang nakakatakot na katotohanan na maaaring magpahamak sa atin. Maraming salamat at more power po sa Aswang Diaries. Bago ako tuluyang magpaalam, inais ko munang iwan ang tanong na ito sa inyong tagapakinig. Meron ka bang karanasan kung saan nagtiwala ka sa isang tao na inakala mo ay mabuti ang hangarin sa iyo at mabuting tao? Hanggang dito na lamang at naway patnubayan kayo ng ating Panginoon. Nagmamahal, Andrea. Sir, pare. Good.